Hello, kamusta tayong lahat? I worship my Father, Yahweh, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Creator of heaven and earth. For He is good, and He is loving, merciful, kind. He is for justice and truth, si Almighty Father. And He trusted Jesus Christ, our Savior, and so we must trust Jesus as well. Kung si Almighty Father, pinagtiwalaan niya si Jesus Christ, tayo pa ba? So pagtitiwalaan din natin si Jesus Christ, and we must worship also Jesus Christ and glorify His name because of His blood that was shed on the cross for the cleansing of our iniquities. I-remind ko lang kayo dito sa Ezekiel chapter 10. Tuwang-tuwa ako rito pag nakikita ko to, yung sa Ezekiel chapter 10, verse 6. So ito ay si Jesus Christ. Dito ipinakita ni Almighty Father kay Ezekiel at pinapaalam sa atin na si Jesus Christ ang kaisa-isang binigyan ng power and authority ni Almighty Father to forgive sins and to judge people and to cleanse our iniquities. Dito na sa Ezekiel chapter 10 verse 6. Then it happened when He commanded the man clothed in linen, si Jesus Christ ito, saying, take fire from the wheels from among the cherubim. Kumuha ka ng fire or apoy galing sa wheels na nasa gitna ng cherubim. Alam natin yung cherubim, no? 4 sila, di ba? 4 living creatures yon na nabanggit din sa book of Revelation. Meron silang 4 faces, bawat isa sa kanila. That He went in and stood beside the wheels, and the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it into the hands of the man clothed with linen. Saan inilagay yung fire? Sa kamay. Kamay nino? Man clothed in linen. Kay Jesus Christ, inutusan ni Almighty Father. Yung isa sa mga 4 living creatures, kumuha ng fire. At ibigay kay Jesus Christ, who took it and went out. The cherubim appeared to have the form of a man's hand under their wings. So dito, si Jesus Christ, wala nang iba. And so, napagtagumpayan ni Jesus Christ. Nung, when He lived among men, napagtagumpayan niya, hindi siya nagkasala. Kahit sinaktan siya emotionally, physically, mentally, hindi nagkasala si Jesus Christ. At naging humble siya. Nagpaka-humble siya. Kahit na Diyos siya, tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos para maabot natin siya. Para malaman natin na dapat maging humble tayo. Gaya niya, dapat tayo maging humble gaya ng tatay natin. Be obedient to our Father. Kaya si Jesus Christ ang pattern natin or example na gagayahin. And si Jesus Christ, itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ above all names. At merong eternal kingdom si Jesus Christ na binigay ni Almighty Father kay Jesus Christ. And it will never end. At yung eternal kingdom na yon, willing si Jesus to share it with us, His friends. May kaibigan tayo. Si Jesus Christ. Mahal na mahal tayo. Gaya ng pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Kaya kung titiwala tayo kay Jesus Christ, natutuwa si Almighty Father. Kasi pag wino-worship natin si Jesus Christ, gino-glorify natin si Jesus Christ, we are also glorifying the name of our Father
Dahil ina-acknowledge natin na padala ni Almighty Father si Jesus Christ to save us from our sins. He is the Messiah, the Redeemer. At si Jesus Christ ang nagsusulat ng name natin sa Lamb's Book of Life. Di ba nabasa natin dati? Dito sa Ezekiel chapter 9, verse 3, Now the glory of the God of Israel had gone up from the cherub where it had been to the threshold of the temple, and he called to the man clothed with linen who had the writer's inkhorn at his side. May writer's inkhorn yung man clothed in linen, si Jesus Christ. Kaya nga siya yung nagsusulat ng name natin sa Book of Life na makakapasok tayo sa kaharian ng tatay natin dahil kay Jesus Christ. Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. May power si Jesus Christ to forgive sins just like the Almighty Father. He's powerful. Yung pangalan ni Jesus Christ, powerful. Takot ang mga demons sa pangalan ni Jesus Christ. Nagugulat ang mga demons. Natatakot sila. Pangalan ni Jesus Christ, the Messiah. Pag binabanggit natin ang pangalan ni Jesus Christ, may kasamang faith yon, may pananampalataya tayo. At kaya natin nakilala si Almighty Father dahil utos sa atin ni Jesus, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Kaya sinisik natin yung tatay natin, hinahanap natin. Dahil sa Jesus Christ at si Almighty Father, isa ng goal for us to be with Him in the heavenly kingdom. So, pag nagbabasa tayo ng Bible, no? Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Dugtong-dugtong siya, no? Napapansin ba ninyo? Na akala mo hanggang doon lang yung story ng Bible na nangyayari sa mga tao. Yung pala may kadugtong pa yon. Hindi natatapos. Matatapos lang asaan na sa Book of Revelation. Yung mundo, no? Pero tayo na mga nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ with the power of the Holy Spirit, hindi tayo matatapos dahil ang eternal kingdom, it will never end. Si Almighty Father, wala siyang ending. Wala siyang beginning. He's powerful. So, ang inheritance ni Almighty Father, tayo. So, nakita na natin yung true treasure, tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, si Almighty Father. Dahil pag nasa sa atin si Almighty Father, lahat na nasa sa atin na. Ano ba yung mga bagay dito sa mundo na pinapangarap ng mga tao? Ang pinapangarap ng mga tao ay yumaman, di ba? Si Almighty Father, siya ang nagmamay-ari ng lahat. O, saan ka pa? Kaya pag kay Almighty Father tayo, satisfied tayo, contented tayo. Ano pa? Di ba ang science gustong maghanap ng way to lengthen the lives of people, no? Dahil hanggang 120 lang ang maximum years na itinatagal ng buhay ng tao. Pero ang science naghahanap pa to lengthen. Kaya nga may mga gamot. Pero kahit anong gagawin natin, healthy lifestyle, wala pa rin, di ba? Saan natin makukuha ngayon? Yung eternal life. Kay Almighty Father. At, ang dami nating mga hinahanap ng mga bagay, no? Na hindi tatanda, yung eternal youth. Naghanap ang mga tao. Ang laki ng bayad, mahal ang bayad. Saan natin makukuha yun? Kay Almighty Father pa din.
At hindi tayo mahihirapan. Didikit lang tayo sa tatay natin. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Magtitiwala tayo kay Jesus. Susundin natin ang inuutos sa atin ng tatay natin. Ganun lang kasimple. Pero hirap na hirap ang mga tao sundin. Bakit? Dahil kailangan mabago ang puso natin. Ang puso natin dapat nakafocus kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kailangan meron tayong heart na pagpapakumbaba, humble tayo. Aaminin natin yung mga kasalanan natin, acknowledge our sins. At dapat may takot tayo sa tatay natin. Dahil pag takot tayo sa tatay natin, doon na nakalagay lahat doon yung pagtakot tayo sa tatay natin, gusto natin lagi justice, truth, and mercy. Dahil takot tayo sa tatay, susundin natin yung tatay natin, no? At saka hindi tayo magyayabang dahil ayaw ni Almighty Father ng mayabang, ng prideful. At ang pagmamahal dapat natin, focus kay Almighty Father. Dahil siya ang creator natin. Tayo ang kinoconsider niya na inheritance. So, sino ba tayo para makonsider na inheritance na napaka-importante kay Almighty Father? Importante tayo kay Almighty Father dahil meron tayong free will at dapat ang piliin natin yung tatay natin. Malaking bagay yun kay Almighty Father na pinili natin siya. Dahil tayo, una pa lang pinili niya na tayo. Our Father is worthy to be praised, to be loved, to be adored. Because our Father is holy. At si Almighty Father, hindi siya pwedeng makisalamuha sa mga kasalanan, sa kadumihan. Hindi niya pwedeng i-deny ang kanyang pagka-Diyos dahil ang standard ni Almighty Father, holiness. Si Jesus Christ, He is holy. Kaya dapat tayo din ay magtiwala kay Jesus Christ, dumikit tayo kay Jesus Christ para maging maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. Alam niyo yun, ano? Halimbawa, si Jesus Christ kasi yung light of the world. Ngayon, nasa kadiliman tayo. Pangit, di ba? Pag nasa dilim ka, hindi ka masyadong makita. Ang dilim na, hindi ka makita. Pero si Jesus Christ, nasa light siya. So, paano tayo makikita ni Almighty Father na maganda? Pupunta ngayon tayo sa light, sa ilaw. Sinong ilaw? Si Jesus Christ. Kaya doon nahahawahan tayo ng holiness or ng ilaw ni Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, paano? Kaya dapat acknowledge natin si Jesus Christ. Worship Him. Dahil kitang-kita natin ang proof. Si Jesus Christ lang ang binigyan ng fire. Wala nang iba pa. Wala nang iba pang mga pangalan ng mga santo, ng iba pang mga tao, ng mga religious leader. Wala na. Jesus Christ lang. So last time we read Ezra chapter 5 and 6. No? Nabasa natin dito sa Ezra chapter 5 na may mga taong gustong pumigil na itayo ang temple na umpisahan na
Pero may mga taong ayaw nilang maituloy ang pagpapatayo ng Temple of God. Kaya sumulat ngayon sila kay Darius, king ng Achaemenid Empire. So si Darius, marami siyang hawak ng mga king. Kaya nung time na to, siya yung emperor or equivalent to King of Kings. No. Pero ngayon, sino ang King of Kings natin? Si Jesus Christ. Lord of Lords, King of Kings. So, itong si Darius, sinulatan ng mga kontrabida. Parang movie no, may mga kontrabida. Kaya muna kayo manood ng mga movie. Ito, magbasa kayo ng Bible. May mga kontrabida dito sa Bible. Ang dami. May mga masasamang ugali. Ang dami, di ba? Ba't magbabasa ka pa ng iba pang mga books? Manonood ka pa ng yung Ring, saka yung ano pang movie yon, yung may chapter hanggang chapter 7 or chapter 8 na movie. Tapos yung isang yung Ring naman may hanggang chapter ano ba yun? Ba't yun pang panonood din ninyo? Ay, yung isa pang movie na may may mga maskara yung mga tao. Ilang chapter yon. Ba't yung pampapanoorin ninyo? Ito na, magbasa tayo ng Bible. Mafe-feed pa ang soul natin. May kapupuntahan. Matututunan natin. Kasi pag yung ibang mga movies, wala naman anong natutunan nyo doon? Walang kwenta. No? Tapos after mong panoorin, mag-iisip ka, ano kaya yung mga walang patutunguhan. Pag nagbasa ng Bible, may patutunguhan. Makikilala natin si Almighty Father. Yung soul natin, mafe-filled with joy and love. At nababago ang buhay natin. Kaya yung mga kontrabida dito, sumulat kay Darius. Ngayon, dito naman sa Ezra chapter 6, ipinagutos naman ni Darius. No? Akala kasi ng mga kontrabida, oy, mapapatigil natin. Pero may nakita silang record sa province of Media na utos ni King Cyrus. Ano yung utos? Itayo ang Temple of God. At ang mga gastusin ay babayaran ng King's Treasury or galing sa tax ng mga tao. At ibalik lahat ng mga gold and silver articles na dating kinuha ni Nebuchadnezzar and Nebuzaradan. At pinagsabihan yung mga kontrabida, huwag kayong lalapit dyan, huwag kayong makikialam dyan sa ginagawang temple. Kay Tatenai, at saka kay Shethar, Boznai, at saka iba pang mga companions ng mga Persians who are beyond the river Euphrates. Pag sinabing the river Euphrates to, so sabi, keep yourselves far from there, huwag kayong makialam dyan. And bakit? Let the work of this house of God alone, let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God on its site. Utos yun ni Darius, or decree yun ni Darius. Idinagdag pa, no, na yung costs ng paggawa ng Temple of God. Saan makukuha? Dun sa lugar na pinamumunuan ni Tatenai at saka ni Shethar Boznai. O, nagsumbong pa kasi sila. Kung hindi sila nagsumbong, hindi sila mababawasan ng pera. O, nagsumbong pa sila kay Darius. Kaya ano nangyari?
Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the river. So yung lugar na yon, sakop yun ni Tatnai and Shezar-Boznai. No? This is to be given immediately to these persons, to these men, so that they are not hindered. Ibigay agad ang pera, hindi na mabagal. Agad-agad ibigay. Oh. Parang nag-backfire, no? Ang galing ni Almighty Father. Diba? Ganun ang blessings ni Almighty Father. Diyan magtitiwala tayo sa tatay natin. Iingatan niya tayo. Siya ang protector natin. Ipagtatanggol niya tayo. At saka ano pa? Let it be given them day by day without fail. Ano yon? Yung mga young bulls, rams, lambs, for burnt offerings for God, and wheat, salt, wine, and oil. Pag mag-request ang mga priests, no? Bigay agad. Araw-araw, walang palya. Walang fail, without fail. Nang sa ganun, makapag-offer sila ng sacrifices of sweet aroma to the God of heaven. At maipag-pray din ang buhay ng mga king at ang kanilang mga anak. At kung sino man ang susuway sa pinagutos ng Haring Darius, sisirain yung kanyang bahay, siya ay ihahang or ano ba yung isasakalin, hanged, nakasampay yung kanyang ulo na may tali. Tapos, yung bahay niya ay gigibain. Matindi, no? Paano nangyari to? Dahil kay Almighty Father. Hindi to ginawa ni Darius on his own. Si Almighty Father yon. Kaya ang ginawa ngayon ni Tatnai at ni Shezar-Boznai, sinunod lahat yon diligently. At natapos yung temple sa 6th year of the reign of Darius. So, ginawa yung temple ng mga 6 years. Tapos natenga ng 40 years. Kaya umabot ng 46 years. Akala ko dati, kaya umabot ng 46 years dahil kulang sa materials, kulang sa mga tauhan at mahirap gawin. Kaya pala inabot ng matagal na 46 years dahil nga ipinahinto pala. Hindi ko alam. Sabay-sabay tayo natututo. Ewan ko lang kung alam ninyo. Ako, ngayon ko lang nalaman na kaya pala 46 years. At inalaw ni Almighty Father na magawa yon ng matagal na panahon para maipakita sa atin na si Jesus Christ, yung temple ni Jesus Christ, mabilis lang. In 3 days, may tatayo agad. So, hindi na ang temple na physical building or structure ang temple, kundi ang temple ay ang tayo ang church, sa puso natin nananahan si Almighty Father. Inalaw lang ni Almighty Father magawa ang temple as a visualization. At ito, di ba, pinapakita na nag-offer ng mga choicest animals like bulls, rams, goats, lambs. Tayo, anong i-offer natin? The best ang in-offer ng mga unang panahon ng mga Israelites or ng mga Jews. The best ang binibigay nilang mga offerings for the Almighty Father. Ano ang best na bibigay natin kay Almighty Father? Yung kayamanan ba? Hindi best yun. Nananakaw yun eh. Tithes ba? Hindi best yun. 10% lang yun eh. Ano ang best? Tayo, buong pagkatao natin, ibibigay natin kay Almighty Father yung willing tayo na sundin si Almighty Father kung ano yung pinag-uutos niya. Yun yung best na maibibigay natin. To obey is better than sacrifice.
Kasi may free will tayo. Yung will natin, ibibigay natin sa tatay natin. That's the best offering. Yung pananampalataya natin sa Kanya, that's the best offering. Hindi lang 10%. Iba kasi pag nakapagbigay ng 10% o nagbigay na akong 10%, maganda na siguro ang tingin sa akin ni Almighty Father. Hindi. Every day, yung paglalakad natin bilang isang followers of Christ, dapat ina-apply natin yan sa buhay natin. Yung mga nababasa natin, yung mga natututunan natin na itinuro sa atin ni Jesus Christ na nababasa natin dito sa Bible. At dito din pinakita na sinelebrate yung Passover. Bakit sinelebrate yung Passover? Yung Passover, dito rin yung may dugo yun na pinatay na lamb, yung Passover, di ba? So si Jesus Christ, He is the Lamb of God that was slain para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Ganoon din yung sa Passover. Kailangan pumatay ng lamb at ilagay sa doorpost para ma-save yung mga tao, hindi mamatay. No? Nakikita na yung comparison. Kaya sineselebrate yung Passover nila dito sa Old Testament. And up to now. Pero some of the Jews, hindi nila ina-acknowledge Jesus Christ. Ano sabi ni Almighty Father? Dapat i-acknowledge Jesus Christ to be saved. Ngayon, kahit Jew ka, if you don't accept Jesus Christ or acknowledge Jesus Christ as the Son of God, na Savior, Redeemer, walang choice, but ang soul mo mapupunta sa eternal damnation. Dahil yung dugo lang ni Jesus Christ ang makakapagpalinis sa atin. Siya lang ang may power and authority. Nabasa natin, di ba? Kababasa lang natin, ano? At saka, hindi lang yung time na to ng mga Jew ang bumalik sa Judah, kundi lahat na ng mga sons of Israel, the children of Israel. No? Hindi lang isang tribe, kundi buong Israel. Pag sinabing Israel, 12 tribes yun. Kaya nga nag-offer sila ng 12 male goats according to the number of the tribes of Israel. Naging isa na uli ang naging dahil nahati, di ba? Nagkaroon Judah and Israel kingdom. Naging isa na uli sila. Dahil sa nangyaring pananakop ng Babylon sa una sa Israel, tapos pangalawa sa Judah, and then nung nag-wane na yung power ng Babylon at ang nanalo na ay si Darius, na pag-isa na uli. Ang galing ni Almighty Father, di ba? He purposed it to happen. Bakit? Jews and Gentiles. Nahiwalay ang Gentiles tayo. Pero darating ang time, mabubuo ulit tayo, Jews and Gentiles. Okay, magiging kaisa tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Wala nang gap between the Jews and the Gentiles. At yung Passover ginanap sa first month ng 14th day or Nisan. So that's April and May. At si Jesus Christ, ipinanak siya April, May, month of Nisan yan. Yun ang totoong date of birth or month kung kailan pinanak si Jesus Christ. Dahil kung kung December, malamig, hindi ka pwedeng sa lugar ng mga animals may panganak or sa manger dahil malamig yon, panahon na yon. So nung time na to, nasa labas yung mga shepherd, ipinapastol nila yung kanilang mga flock. Hindi yun pwedeng gawin pag November, December.
Kaya, ano to, April, May, no? Clarify ko lang. Dahil gusto ni Almighty Father, yung totoo. Bakit naging December? Sinong gumawa? Ang pag-aralan ninyo, ha? Alamin ninyo. O idadagdag ko lang ang pagkabuhay ni Jesus Christ, no? Dahil isi-celebrate yon all over the world, I think, no? Tawag na Easter. Bakit Easter? Anong connection ni Jesus Christ sa Easter? Wala. Bakit may rabbit? Anong connection ni Jesus Christ sa rabbit? Wala. Anong connection ni Jesus Christ sa itlog? Wala. In-incorporate ni ng isang religious organization yung paganism sa pagkabuhay ni Jesus Christ. Kaya nagkaroon ng rabbit and egg. Symbolizes fertility. Anong connection ni Jesus Christ doon? So Easter, galing sa word na Ishtar, Ashtar or Ashtoreth, goddess ng mga pagans. Magbabasa tayo ng Bible para yung totoo makita natin. May mga taong hindi nila alam yung totoo. At dito rin, no? This Ezra chapter 6, they kept the feast of unleavened bread 7 days with joy. Ano yung unleavened bread? Tinapay na walang yeast or levadura. So, ibig sabihin, pure bread. Ibig sabihin, walang kasalanan, malinis. Dahil yung yeast or levadura, kalahi siya ng mushroom. Hindi siya plant, hindi siya animals. Ano yung mushroom? Natutubo ang mushroom or ang yeast dahil sa kadumihan. Pag may mga bulok na mga bagay, tumutubo ang mushroom. Kaya, sinisimbolize na kasalanan yung yeast, no? Kaya, dito, they celebrated the feast of the unleavened bread. Walang levadura. At saka, bakit 7 days sineselebrate? Yung buhay natin, araw-araw, 7 days a week. Araw-araw, malinis dapat ang pamumuhay natin. Dahil tayo, kahit iba-iba ang age natin, meron tayong nasa first day tayo. Asa na ba ako? Ako nasa, siguro ko, mga ika-5th day. Kasi matanda na ako. Nasa ika-5th day na ako. Malapit na ako sa 6th day, tapos papunta na ako ng 7th day, no? Rest day. So, iba-iba tayo ng age, pero lahat tayo merong 7 day sa buhay natin. No? Hindi lang natin alam kung anong time frame yung first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Pero ang ika-7th day, dapat nasa tatay natin tayo. Kaya every day of our lives, we must live in the path that Jesus Christ took, that Jesus Christ has taught us, yung path na tinuro ni Jesus Christ, so that our joy may be complete. So dito na tayo sa Ezra chapter 7. So itong Ezra chapter 5 and 6, mas huli itong nangyari kumpara sa Ezra chapter 7 and 8. Naintindihan ninyo?
mas unang nangyari. Itong Ezra chapter 7, parang nireminis ni Ezra. Kasi dito, ang nagre-reign pa, binabanggit pa, si Artaxerxes. Okay, now after these things, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, no? So bumalik sa past, inalala ni Ezra. So basahin natin. Now after these things, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, Ezra, the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah, the son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub, the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, the son of Zeriah, the son of Uzai, the son of Baki, the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the chief priest. This Ezra, sabi niya, came up from Babylon. Ikinikwento ni Ezra yung kanyang accounts. Diba si Nehemiah, kwento niya kung paano siya napunta sa Judah. Ito naman si Ezra, kinikwento niya kung paano naman siya napunta sa Judah rin. Kaya nga, bumalik siya sa past, inalala niya. Kasi baka magtaka kayo, bakit hindi sunod-sunod? Ganun talaga. Di ba minsan may mga backstory or kung nanonood kayo ng movie, di ba minsan umatras yung movie, may para ma-explain yung future, umatras ng konti yung movie. Parang ganun din dito sa iba pang mga books dito sa Bible, no? So verse 6 of Ezra chapter 7. This Ezra came up from Babylon, galing sa Babylon si Ezra, and he was a skilled scribe in the law of Moses. So ibig sabihin, magaling siya, skilled siya, expert siya sa pag-translate sa law of Moses, or yung Mosaic law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses, which the Lord God of Israel had given. The king granted him all his requests according to the hand of the Lord his God upon him. So hindi lang si Ezra ang tinawag ni Almighty Father, kundi pati na rin si Nehemiah, no? Na pinabalik sa Judah. Verse 7, some of the children of Israel, the priests, the Levites, the singers and the gatekeepers, and the Nethinim came up to Jerusalem in the 7th year of King Artaxerxes. So sa ika-7th year ni King Artaxerxes, sila nagpunta ng Jerusalem. So ibig sabihin ng time na yun, giba pa rin. Si Nehemiah, kailan siya nagpunta? '20th year ata. Saan na ba nabasa yun? 20th year ni King Artaxerxes. Ayun. And it came to pass in the month of Nisan in the 20th year of King Artaxerxes. Sa 20th year na. So mas nauna si Ezra. Dahil si Ezra, nagpunta siya ng Jerusalem, 7th year na pamumuno ni King Artaxerxes. So after 13 years pa, saka tinawag ni Almighty Father si Nehemiah. So maraming taon ang mga nagdadaan, ano? Akala natin isang taon lang, 2 taon. Maraming taon. Ha? Hindi porke maikli lang yung Ezra at Nehemiah, maikli lang yung time frame. Mahaba, no? Maraming mga nangyayari. Verse 8, and Ezra came to Jerusalem in the 5th month, which was in the 7th year of the king. On the first day of the 1st month, he began his journey from Babylon. And on the first day of the 5th month, he came to Jerusalem according to the good hand of his God upon him. First day of the 1st month. So, it's Nisan 1. Kasi first month is Nisan, April, May. First day, 1, no? Nag-umpisa yung kanyang journey. And on the first day of the 5th month, he came to Jerusalem. Ang layo. No? So, ano to? Wala naman siyang binanggit na sinakyan niya. May sinakyan kaya siya na donkey or horse? O naglakad siya? Kasi,
5 months ang kanyang journey bago siya nakarating ng Jerusalem from Babylon. Ang layan, kaya niya bang maglakad ng 5 months? Verse 10, for Ezra had prepared his heart. So, nakaprepare na yung heart ni Ezra. Ano yung nakaprepare sa kanya? To seek or study the law of the Lord. Second, gagawin yun and to do it. Third, and to teach statutes and ordinances in Israel. Ito yung goal na inilagay ni Almighty Father sa puso ni Ezra. For Ezra had prepared his heart. Alam na niya yung gagawin niya. Ibigay sa kanya ni Almighty Father. Ano? Study the law of the Lord. Or to seek the law of the Lord. At yun ay kanyang ipapractice. Pangalawa. At pangatlo, tuturo niya sa mga tao sa Israel. To teach statutes and ordinances in Israel. So yun ang nakalagay sa heart ni Ezra. Verse 11. This is a copy of the letter that King Artaxerxes gave Ezra, the priest, the scribe, expert in the words of the commandments of the Lord and of his statutes to Israel. Ito yung sulat na binigay ni King Artaxerxes kay Ezra. So nagsulat si King Artaxerxes kay Ezra, no? Naka-address the priest, the scribe, expert in the words of the commandments of the Lord and his statutes to Israel. So verse 12. So nakasulat ito sa Aramaic, yung letter ni King Artaxerxes. Yung Ezra chapter 7 verse 12 to 26. Original language nasa Aramaic. So, nakasulat Artaxerxes, King of Kings. Ibig sabihin, marami siyang dominion. Kaya King of Kings. No? Kaya si Jesus Christ, King of Kings na, Lord of Lords pa. Kasi lahat si Jesus Christ, dominion ni Jesus Christ. Nakalagay sa Book of Revelation. Kaya dapat nating purihin, pasalamatan si Jesus Christ. No? Kaya si Jesus Christ, hindi siya prophet. The Son of God. And He is God, just like the Almighty Father. So ituloy natin to Ezra, the priest, the scribe of the law of God, of heaven, perfect peace, and so forth. Verse 13. I issue a decree that all those of the people of Israel and the priests and Levites in my realm who volunteer to go up to Jerusalem may go with you. Gumawa ng decree si Artaxerxes na pwedeng sumama kay Ezra yung mga Levites, mga priests at iba pang mga tao sa taga-Israel. Hindi lang mga Jew, kundi mga Israelites, mga anak ni Issachar, Simeon, Levi. Sino pa ba yung mga anak? Kalimutan ko. Nasa 12 sila, di ba? Benjamin, Manasseh. Sino pa ba yun? Basta madami sila. 12, no? Pwedeng sumama. May decree. Verse 14, and whereas you are being sent by the king and his 7 counselors to inquire concerning Judah and Jerusalem with regard to the law of your God which is in your hand. Nasa sa kamay mo ang batas ni Almighty Father. Ibig sabihin sa kanya nakaatang or sa kanya naka-responsibility niya ni Ezra. Verse 15, and whereas you are to carry the silver and gold which the king and his counselors have freely offered to the God of Israel, whose dwelling is in Jerusalem. Dadalhin din ni Ezra yung silver and gold na ibinigay, freely offered to the God of Israel, whose dwelling is in Jerusalem. Jerusalem means city of peace, kasi Salem is peace.
So, hindi alam ni Artaxerxes na hindi lang naman sa Jerusalem nakatira si Almighty Father. Kasi nakatira si Almighty Father sa heaven, no? Pero yung temple nga, kaya binanggit na Jerusalem kasi ang na alam lang na physical na structure na yung temple. Kaya binanggit Jerusalem. Verse 16, and whereas all the silver and gold that you may find in all the province of Babylon, along with the freewill offering of the people and the priests, are to be freely offered for the house of their God in Jerusalem. Dadalhin lahat ni Ezra. Mapagkakatiwalaan si Ezra. Kung sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan si Ezra, sa malaking bagay pa kaya, dadala niya yung mga gold and silver, mga articles lang yon, no? Kaya tayo, kung mapagkakatiwalaan tayo sa mga maliliit na bagay, dapat pagkatiwalaan tayo sa malaking bagay. Ganun ba? Pag napagkatiwalaan tayo sa malaking bagay, dapat yung hindi tayo magnanakaw, wag tayong mga abuso, no? Kasi maliit na bagay lang nanakawin mo pa. Maliit lang na bagay to, ninakaw ko na. Paano na kung malaki nang ipagkatiwala sa'yo? So, ninakawin mo lalo. Kaya dapat tayo maging trustworthy. Dahil takot tayo sa tatay natin. Nirespeto natin ang tatay natin. At mahal natin ang tatay natin. Verse 17, now therefore be careful to buy with this money bulls, rams, and lambs, with their grain offerings and their drink offerings, and offer them on the altar of the house of your God in Jerusalem. Ibibili mo, no, ng mga pang-offer, grain offerings, drink offerings, burnt offerings for the Almighty Father's temple in Jerusalem. Verse 18, and whatever seems good to you and your brethren to do with the rest of the silver and gold, do it according to the will of your God. At kung ano pa ba yung matitira, kung may matira pa na gold and silver, na excess na binadala sa yung pera, gawin mo yon or gamitin mo yon according to the will of your God. Kung ano ang gusto ni Almighty Father, yon, gastusin mo na, sabi ng king. Verse 19, also the articles that are given to you for the service of the house of your God, deliver in full before the God of Jerusalem. Pati yung mga articles. Ano yung mga articles? Mga basins, lahat ng mga naging plunder ni Nebuzaradan and Nebuchadnezzar na kinuha nila sa temple, ipinadala kay Ezra. So, camel to or donkey, nakalagay doon lahat kasi mga ginto to, bibigat nito. Kaya pala matagal, no, yung travel time ni Ezra, mabagal minsan kasi ang bibigat ng dala. Verse 20, whatever more may be needed for the house of your God, which you may have occasion to provide, pay for it from the king's treasury. Bayaran mo yon galing sa pera ng hari. Bakit ginawa ito ni King Artaxerxes? Dahil ba mabait si Artaxerxes? Hindi. Si Almighty Father ang gumawa nito. Kaya nakakagawa tayo ng mga magagandang bagay. Hindi tayo makakagawa ng magagandang bagay kundi dahil kay Almighty Father. Verse 21, and I, even I, Artaxerxes the king, issued a decree to all the treasurers who are in the region beyond the river, that whatever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, may require of you, let it be done diligently. Gawin ninyo diligently lahat. Beyond the river. Ano ba yung mga lugar beyond the river? Beyond the river Euphrates, no? Verse 22. Up to 100 talents of silver, 100 cords of wheat, 100 baths of wine, 100 baths of oil, and salt without prescribed limit. Ang dami. Yun ay manggagaling
sa treasury ng king. Ano ang meron doon? 100 talents of silver, dadalhin. Ang daming dala-dala ni ano. Kaya pala matagal. May mga animals na, may mga mabibigat pang dala. Silver, wheat, wine, oil, mga 100. Ganong kadami tong talents na to? 100 cores, 100 baths. Ang daming dala. Kaya mabagal yung paglalakad nila. Pati asin, walang limit. Paano na nabuhat yan? Ang daming camellia na, ano? Or donkey. Or animals na magbubuhat. Verse 23. Whatever is commanded by the God of heaven, let it diligently be done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Sabi ni King Artaxerxes. Let it be done diligently. Yun na yun mismo. Laboriously, intently, forcefully, mightily, yun ang ibig sabihin ng diligently. With vigor. With meticulousness and extreme attention to detail. Yun yung diligent. Ganun na ganun or mas higitan pa. Hindi bababa. Verse 24. Also, we inform you that it shall not be lawful to impose tax, tribute, or custom on any of the priests, Levites, singers, gatekeepers, Nethinim, or the servants of this house of God. Hindi na kailangan ng tax. Hindi sila hihingan ng tax. Hindi na kailangan magbigay sila ng tax. Ito yung utos ni King Artaxerxes. Verse 25, And you, Ezra, according to your God-given wisdom, dahil kaya may wisdom si Ezra is because of the Almighty Father. Si Almighty Father nabigay kay Ezra. Ano ang gagawin ni Ezra? Set magistrates and judges who may judge all the people who are in the region beyond the river, all such as know the laws of your God, and teach those who do not know them. Yun ang sabi ni Artaxerxes sa kanyang letter. Set magistrates and judges. Nakabasa yon sa law na ibinigay ni Almighty Father kay Moses. Na iset niya yung law na yon, no? Kaya nga set magistrates and judges. Na ibabase nila yung law sa law ni Almighty Father. Kaya tingnan mo yung law natin, di ba? Ngayon, mga basic laws natin. Galing kay Almighty Father yan. Yung wag ka papatay ng tao. Kanino bang utos yun? Kay Almighty Father yan. Yung wag ka magnanakaw. Kanino utos yun? Kay Almighty Father yan. Yung huwag kang mangchichismis, di ba may batas yon na pag nagchismis ka or nangingilang puri ka, pwede kang ikulong. Galing kay Almighty Father yan. At, ang sabi, turuan, teach those who do not know them, ituro sa mga tao. Yung law ni Almighty Father. Verse 26, Whoever will not observe the law of your God in the law of the king, let judgment be executed speedily on him, whether it be death, banishment, or confiscation of goods, or imprisonment. Ngayon, sabi ni Artaxerxes, kung sino man ang hindi susunod sa law of your God and the law of the king, dahil ibinase ng king yung kanyang law sa law ni Almighty Father, anong mangyayari ngayon? Magkakaroon ng judgment sa kanya ng mabilisan. Anong mga judgment ay ibibigay sa kanya? Unang-una, death. Papatayin siya. Or
banishment, papaalisin siya sa lugar. Ano mo tawag doon? Exile siya. Or confiscation of goods, kukunin ang kanyang mga ari-arian. 'Di ba sa law, para hindi ka makulong, pag may nagawa kang kasalanan, para hindi ka makulong, habang naghihiring pa, merong kang binabayaran. Ano nga tawag doon? Bail, no? Mahal ang bail. O, para kunin yung confiscation of goods dahil mahal ang bail. Or imprisonment, kulong agad. So ito, nakabase yung law ng mundo sa law ni Almighty Father. Ang daming proof na itong Bible, totoo to. Lahat, mga laws, mga lugar, mga tao. Ang nagsasabi lang na hindi totoo si Almighty Father, mga demon-possessed. Ang nagsasabi lang na hindi totoo ang Bible, mga demon-possessed. Verse 27. Blessed be the Lord God of our fathers, who has put such a thing as this in the king's heart. So ito ay Hebrew na, salitang Hebrew na to nung sinulat, hindi na Aramaic, kasi yung sulat ni ay Aramaic, no? So dito na nag-start, yung sa Ezra chapter 7 verse 27, Hebrew language na nung sinulat ni Ezra. Blessed be the Lord God of our fathers, who has put such a thing as this in the king's heart. Anong ang gagawin gagawin? To beautify the house of the Lord, which is in Jerusalem. Ano pa? Nasa verse 28. And has extended mercy to me before the king and his counselors, and before all the king's mighty princes. So I was encouraged as the hand of the Lord my God was upon me, and I gathered leading men of Israel to go up with me. Kaya lumakas ang loob ni Ezra dahil kasama niya si Almighty Father. Inilagay kay King Artaxerxes kung ano yung pinag-uutos ni Almighty Father. Inilagay niya sa isipan ni King Artaxerxes. Akala na King Artaxerxes, decision niya yon. Hindi yan decision niya. Kay Almighty Father yan. Lahat ng bagay na magaganda galing kay Almighty Father. Kaya nga pati yung mga law na justice, kay Almighty Father pa rin, no? So ang dami nating natututunan. Ay, natuto ba kayo? Ako natututo ako, ha? Magbasa kasi kayo ng Bible. Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Magbabasa tayo ng Bible, ha? Para makilala natin yung tatay natin. Tingnan mo, nakikilala natin lalo si Almighty Father na napakabait, napakabuti. He's for justice. Very loving. Nagagalit lang sa atin si Almighty Father. Napaparusahan tayo because of our disobedience. Because of our wickedness. So para hindi tayo mapagalitan, maparusahan, sundin natin yung tatay natin. Dahil para sa kabutihan natin yun. Dahil ano ang makukuha natin sa pagsusunod natin sa tatay natin? Eternal salvation. To live with our Father in Jesus Christ. In the kingdom that will never end. Napakalaki nung kabayaran na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Susundin lang natin siya. Kinoconsider pa niya tayong napaka-importante inheritance. Samantalang may mga tao na binabaliwala si Almighty Father. Pero tayo bilang mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father, importante sa atin yung tatay natin. Siya ang creator natin. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang nagbigay buhay sa atin.
Kaya worthy si Almighty Father to be worshipped and adored because of His goodness and love for His creations. Tayo ang kanyang creation. At willing si Almighty Father, willing si Jesus Christ to share everything to us. Sino tayo para willing si Almighty Father to share everything to us? But because of His great love, ibinigay niya kahit si Jesus Christ to save us, para makabalik sa Kanya. Very unselfish, very loving yung tatay natin. And so is Jesus Christ. Pareho sila. Mabuti. Kaya tinuturuan tayo ng tatay natin sa mga nangyari dito sa past. Dahil yung mga bagay na nangyari sa past, may matututunan tayo na may apply natin hanggang ngayon. Kaya we should not disregard the Old Testament. Yung iba kasi ayaw na nilang basahin yung Old Testament sa New Testament, pero pagdating naman sa tithes, gusto nila Old Testament. Kasi sa New Testament, hindi kailangan ng tithes sa New Testament. Anong kailangan? Buong pagkatao natin. Dito rin sa Old Testament, ano ang kinakailangan ni Almighty Father? Yung willing tayong sumunod sa Kanya. At pag disobedient tayo, anong nangyayari sa mga tao? Nagkakanta loko-loko ang buhay. Nasisira ang buhay. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin. Mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na matanda na tayo, old and gray na tayo. Kahit wala nang tumanggap sa atin, pero yung tatay natin, tanggap na tanggap tayo. Thank you, and God loves us all so much.